Let's open our Bible, Psalms 103, verses 1 up to 5. 103 verses 1 up to 5. Okay. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Who forgives all my iniquities, who heals all your disease, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfy your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. This is the word of the Lord. Ngayon, napakabuti ng Panginoon dahil kahit wala si Pastor Bob, ang Diyos ang nagbibigay sa atin, ang nagpo-provide sa atin ng man of God para magturo sa atin. Actually, first time ko nakita si Pastor Wally. Sa tagal ko na andito, naririnig ko lang yung pangalan niya, pero first time kami na-encounter ng dalawa. Lagi kasi ako wala. Kilala nyo, kung sa inyo lahat, mostly kilala nyo si Pastor Wally, dahil ang alam ko lang, kaibigan siya ni Ate Dolor. Pero ngayon, ini-introduce ko ang siyang tatayo dito upang maakain tayo ng salita ng Diyos, si Pastor Wally Borja. Amen. Good morning po. Last month lang ay narito ako at ako mga dahil napakabilis ng panahon. Last month pa pala yun na yung una kong preaching dito. Gusto ko lang tawagin yung tatlong lalaki na kasama ko ngayon para tulungan ako dun sa aming message ngayon. Yung nakadilaw si Kuya Emil, yung may camera si Kuya Fels, at yung bata ay yung anak ko na si Willard. So papaready ko lang yung ating mga instrument. Ang theme po natin ngayon ay for this month of August, a thankful heart blesses. Ang topic ko po na ginawa ngayon ay a morning of praise and worship and thanksgiving to the Lord Most High. Ang ating verse, Psalm 103 verse 1. Basahin po natin sabay-sabay. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Amen? Amen. Yumuko muna tayo para sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na kami ay binigyan mo ng lakas, binigyan mo kami ng sapat na biyaya upang makarating dito ng matiwasay, maayos, at pakinggan ng iyong salita, Panginoon. Paunawa mo sa amin, Panginoon, yung message mo na bibigay mo sa amin, Panginoon. Salamat at papupurihan ka namin ngayong umaga, pasasalamatan ka namin, dadakilain ng tanging pangalan mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang mas maganda po yung Tagalog dun sa ating team. Ang mapagpasalamat na puso, pinagpapala. Amen? Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kaya habang meron tayong hininga, mayroon tayong kakainin sa araw-araw, hindi matatapos yung pagpapasalamat natin sa Diyos. Paggising pa lang natin sa umaga, nadyan na yung biyaya niya na nakaabang sa atin. Mga talentong binigay niya sa atin na nagtuturo tayo or as a school teacher, at maging dito sa ating church. Gayun din yung mga talento na masarap kang magluto. Magluto ng itlog. Luto ng hotdog. Hindi po. Maraming nabe-bless sa iyo pag nagdadala ka ng pagkain dito sa ating church.
Amen? Sino ba yung masarap magluto dito? Doon kami kakain. Mamaya. Okay? Ano pa man ang kalalagayan natin sa ating sarili, nasa pagsubok man, dapat tayong magpasalamat sa ating Diyos. Pastor, ibig mo sabihin kahit nasa trials ako, dapat akong magpasalamat sa Diyos? Bakit? Mamaya po, maririnig nyo kung bakit. A thankful heart blesses. Dalawa po sa pamamaraan ng pagpapasalamat sa Diyos. Marami po kasing type ng pagpapasalamat nating sa Diyos. Una, yung pampublikong pagpapahayag ng pagpapasalamat sa Diyos. Sa English po, public appreciation expressed to the Lord. At sa Hebrew way of thanking the Lord, hindi po pwede yung tahimik. Hindi pwede yung pribado. Dapat ini-express sa iba't ibang lugar. Katulad ng ginagawa natin dito sa church. Every first week ng August ay special para sa atin na taga rito sa Voice of Hope. Dahil at pinapasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan, doon sa mga ginawa niya sa atin. At namamangha akong pakinggan at pagmasdan yung bawat isa na hindi matapos yung pagpapasalamat sa ating Diyos tuwing araw ng August, yung first Sunday. At mga 3 beses na akong naka-attend nung ganong Thanksgiving Sunday nyo ay talagang napakasaya. No? Hindi ko ma-express dahil pag tumayo na yung isa, sunod-sunod na eh. Hindi na nawawala ng pasasalamat. Ikalawa, we are to make a joyful shout to the Lord. Ito po yung may tinig. Ang literal na pagkakasali nito yung shout in triumph, pagsigaw ng may katagumpayan. Kung paano tayo nag-cheer sa ating paboritong basketball player or basketball team, dapat mas lalo tayong mag-cheer sa ating Panginoon. At kung ang first Sunday ng August ay medyo iba sa format nung nagagawa natin tuwing every Sunday na usually sermon, may inimpress po sa akin ng Panginoon na yung second Sunday ay ibang format naman po. At to begin with, tatawagin ko po yung aking misis at ang aking anak to sing Shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is
nothing compares to the promise I have in you. Amen. Amen. Ang verse po natin ay Psalm 103, verse 1. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Pagpira-pirasuhin po natin ito at hayaang natin kumilos at mangusap ang ating Panginoon sa ating puso. Una po, bless the Lord. We should bless the Lord Most High Himself. Posible po na mabigo tayo na papurihan siya kahit pinapapurihan natin ang kanyang regalo, ang kanyang salita, ang kanyang gawa at ang kanyang pamamaraan. Tuwing Pasko, marami sa atin ang abalang-abala sa mga regalo, sa mga pagpapaganda, papunta sa spa, kasi may party, Christmas party. Kailangan maganda ka, nagpaderma ka, ngunit nakakalimutan natin yung may kaarawan sa araw ng Pasko. Mas binibigyan natin ng panahon yung ating mga sarili, hindi yung nagse-celebrate ng kanyang kaarawan sa araw na yon. There are 10,000 reasons to bless the Lord. Amen. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to sing. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore.
soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Jesus, I worship Your holy name. Oh, worship Your holy name. Hallelujah. Ang ikalawa po natin, pamamaraan na pagbibigay ng pasasalamat sa ating Diyos, my soul. Dapat papurihan natin siya ng pang-individual. Hindi sa pamilya sa pamagitan ng ama o ng tao sa pamagitan ng pastor o sa kongregasyon sa pamamagitan ng choir. Bagkus pang-personal natin siyang papurihan at pasalamatan. Nag-practice po kami ng isa pang kanta na pamilyar po kayo, alam ko, na sa kantang ito at pinasikat po ito ng mga papuri singer. Kung kilala niyo po yon, medyo matagal na yung papuri singers. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng maipagkaloob. Mamahaling hiyas o gintong nilukob, ang tanging dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Salamat sa iyo. Amen. Hallelujah. Damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Sumabay po kayo. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng maipagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong nilukob, ang tanging dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay iyong bigyan pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng
ipagkaloob. Mamahaling hiyas, ni gintong niluko, ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong inihiling. Hallelujah. Ang ikatlo po ay soul. We should bless Him spiritually. Hindi lamang po sa pamamagitan ng boses, handog at gawa. Sino dito ang may alam nung Heart of Worship na kanta? Amen. Alam niyo po ba kung paano na-compose ito? Napakaganda po ng istorya nito. Ang senior pastor ng Redman's Home Church sa Watford, England ay naniniwala na ang kongregasyon ay nawalan na ng daan or lost its way dun sa kanilang pagsamba. Kahit mayroon silang pagbabago tuwing weekend, tuwing Sunday service, at ginagaya sila ng iba't ibang mga churches sa buong Europa. At sa tuwing magsasamba sila ay nakikita ng senior pastor na ito na talagang may kulang. So nagdesisyon ang senior pastor na ito na gumawa ng isang bold act na tatanggalin niya lahat, yung instrument, yung multimedia, at sound system. Na-imagine niyo po kung paano sila mag-worship. Di ba? Parang dry siguro kung titingnan natin. Pero hindi po natinag o nagpa-pigil ang pamunuan ng church na ito. At napansin nila nung in-apply nila yung ganitong klase ng pagbabago ay ang attendee nila ay paunti ng paunti. Ngunit sila ay nananalig sa Diyos na may gagawin ang Diyos sa kanilang church at sa kanilang mga buhay. Yung simpleng panalangin na walang kasamang musika ay naging totoo sa kanilang puso sapagkat naramdaman nila halos yung tawag ng Panginoon na hindi gumagamit ng kung anumang instrumento. At unti-unti nung nakita nila yung pagbabago at nakita nila yung ganda ng mensahe ng Panginoon dun sa ginawang act ng pamunuan ay unti-unti binalik nila yung instrument, yung multimedia at sound system. Maaring tayo dito sa church ay minsan kulang tayo sa mga workers for musicians at nakikita ko na kailangan nating mag-step up. Hindi ko may edad ka or bata ka ay kailangan gumawa tayo ng paraan para yung ating pagsambang dalisay ay makita at maranasan ng bawat isa. Amen? Amen. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus.
I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless word, no one could express how much you deserve. The one we can pour, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Kantahin po natin. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Hallelujah. King of endless worth, no one could express how much you deserve. The one we can pour, all I have is yours, every single breath. Hallelujah. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. A search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Hallelujah. Amen. Ang ikaapat po, we should bless Him, all that is within me. Kaapat ay all that is within me. We should bless Him unreservedly. Kanina, nagtanong tayo kung paano gagawin natin kung halimbawang may trials or pagsubok. Sabi ko na mas lalo tayong magpasalamat sa Diyos. Kasi ang pagpapasalamat sa ating Diyos, sa ating mga sitwasyon ay nagpapakita ng pananampalataya sa ating Diyos. Kailangan ang pagtitiwala natin sa Diyos at pag-asa sa mga bagay na maaring hindi nating nakikita, ngunit magiging totoo. Sa pagiging mapagpasalamat natin, tinutularan natin yung example ng ating Panginoong Jesus, yung panalangin niya na mangyari nawa ang iyong kalooban, hindi ang sa amin. Ang taus-pusong pasasalamat ay nagpapakita ng pag-asa at patotoo. Ito ay pagkilala na hindi natin palaging nauunawaan kung ano yung pagsubok na dumadaan sa atin. Ngunit nagtitiwala tayo balang araw, maunawaan natin ito sa tulong ng ating Diyos. Maaring hindi aayon ang karamihan dun sa aking imumungkahi na
ang taong puno ng kapighatian ay dapat magpasalamat sa Diyos. Ngunit ang mga taong inaalis yung saro ng kapighatian at sa halip ay itinataas yung baso ng pasasalamat ay makakasumpong ng inumin na nakadadalisay, na nagpapagaling, pumapayapa at umuunawa. Alam natin yung istorya ni Job na bagamat puno siya ng pagsubok, puno siya ng trials, hindi siya nagalit sa Diyos, hindi niya sinumbatan ang Diyos, katulad nung iminumungkahi ng kanyang asawa at kapatid na gawin iyon. Kanyang asawa at mga kaibigan. Basahin po natin yung Job 1, verse 20 hanggang 21. Pagkatapos ay tumindig si Job. Pinunit ang kanyang balabal, inahitan ng kanyang ulo, nagpatira pa sa lupa at sumamba. Sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad ako nang babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o maikukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Ikaw ay mabuti bawat sandali, at sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan,
sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, O Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Ikaw ay Hallelujah. mabuti. Hallelujah, Jesus. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Hallelujah. Tumayo po tayo. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Jesus. Praise God. Mga kapatid dito sa Voice of Hope, kung sino man sa inyo ang mayroong mga kapigatian na dinadala, mga trials na sa tingin mo ay hindi mo kaya at gusto mo nang bumigay, narito ang ating Panginoon upang tulungan ka. Yung kanta na Footprints in the Sun na lagi nating naririnig. Minsan inaakala mo na iisang bakas lang ng mga paa ang nadon sa buhangin. Akala mo iniwan ka na ng Panginoon. Kapatid, yung ang time na binubuhat ka niya, yung ang time na dala-dala ka ng Panginoon sa kanyang mga bisig upang tulungan ka at itawid sa landas na naranasan mo. Mga kapatid, dalangin ko na mapagtagumpayan natin sa tulong ng ating Panginoon. Gusto kong makita habang nakapigitan lahat, sino sa inyo ang nakakaranas ng mga sakit, kapighatian, at bigatin sa kanyang puso na tila baga hindi mo na kaya. Hindi mo kaya na mag-isa. Hindi mo kaya na gampanan yung dapat mong gampanan. Salamat sa mga kamay na yan. Hallelujah. Praise God. Sa oras na ito ay binubuksan na ng Diyos ang iyong puso. Ano pa man ang dinaranas mo, nasa kapighatian ka man, mabigat man ang iyong dinadala. Ang challenge na ito, ayon sa ating mensahe, sa kabila ng mga trials, ay pasalamatan natin siya. Isigaw natin, salamat Panginoon! Hallelujah! Praise God! Salamat Panginoon! Hallelujah! Kapatid, isigaw mo ang pasasalamat sa ating Diyos. Hallelujah! Praise God, Panginoon! Salamat! Salamat sa iyo! Thank you, O God! Hallelujah! Sigaw ay Hallelujah! We thank you, God! We thank you, Jesus! sa'yo Hallelujah! Amen, O God! Thank you, Jesus! at pasasalamat. Sa Ay mabuti. Hallelujah, Jesus! Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri Hallelujah! Praise at thy name! pasasalamat. Amen. At panghuli po, we should bless Him resolutely. May matibay na pasya
Sa ngayon ay gusto ko kayong bigyan pa ng isang pananalita na ay anyayahan kayo na magtalaga ng ating buhay sa ating Panginoon. Ang team natin ngayon ay A Thankful Heart Blesses. Kung ang buhay mo ay hindi mo pa naitatalaga sa ating Panginoon or hindi mo pa naibibigay, pag tayo ay nagpasalamat sa ating Panginoon, ito ay nanggagaling lamang sa ating bibig. Ngunit kung naitalaga na natin ang ating buhay, ang pasasalamat natin ay nanggagaling na sa ating puso at inilalabas ng ating bibig. Dito nagiging totoo yung ating team. Kapag naitalaga natin ang ating buhay, a thankful heart blesses. Amen? Amen. Kantahin po nating huli at naway madatnan tayo ng ating Panginoon sa piling niya. Amen. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakamit sa piling nyo. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aming Ama. Wala nang papantay sa iyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling nyo. Hallelujah. Ulitin po natin mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakamit sa piling nyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aming Ama. Hallelujah! Wala nang papantay sa iyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ang puso ko sa piling nyo. Wala nang papantay sa iyo, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aming Ama. Hallelujah! Sigaw po natin, Panginoon, salamat! Pantay sa iyo, nag-isang Panginoon, kaya ang naisin ang puso ko sa piling
Pinakamalakas na papuri, pinakamalakas na palakpak, pinakamalakas na pasasalamat sa iyo, Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen.